hinggil po dito sa pagsasampa ng kaso laban kay Governor Manong Chavit Singson at ito ay kasong kriminal, graft in corruption and plunder. At ito ay may kaugnayan diyan sa controversial na mga allegations na siya ay nagbenta o na-involve sa pagbebenta ng government property na may anomalya. Hindi ko pa nabasa ang kaso. I just saw the headline ng isang balita na pinakasuhan na si Manong Governor Chavit Singson ng kasong plunder and graft in corruption. Samantalang mas nauna pang sumambulat itong mga kontrobersiya hinggil sa flood control projects, pero wala po tayong narinig na isampang kaso laban kay Martin Romualdez, kay Saldico. Puro palang investigasyon, puro palang forma, wala pang talagang aktual na aksyon. Okay? Hans dyan, nandyan na, at I hope na magtuloy-tuloy ako. Ka-Eric, totoo bang panalong 5 PDP? Mali po yun. Iko-correct din po natin yon. Ang order ng Korte Suprema ay magkomentaryo po ang Office of the Solicitor General. Wala pa po at hindi yon pwede na ang Supreme Court ang gagawa ng pagsasagawa ng recount. Mali po yung balita na yon. Ang sabi lang po ng Korte Suprema, binibigyan ng non-extendable, I think 15 days, ang Solicitor General para magkomentaryo hinggil sa petisyon na magkaroon ng manual recount. Mali po yung impormasyon na yon. Pangpakalat yun ng views para mag-click kayo. So hindi ko po ginagawa yan na magkaroon ng panlilinlang at panluloko sa ating audience. So ang desisyon na inilabas ng Korte Suprema ay hinggil po sa non-extendable 15 days na komentaryo na ibinibigay sa Solicitor General upang magdesisyon ng Korte Suprema kung papayagan ang manual recount. Wala pa po. At ang gagawa ng manual recount, COMELEC, hindi Korte Suprema. So therefore, hindi makapag-decide ang Korte Suprema kung may makakaupo o may matatanggal na mga senador. Depende po yan sa desisyon kung ipapatupad ang manual recount. Yon, klaro tayo dyan At ito po, pag-usapan din natin mamaya itong pagsusuplado ni Boy Pahirap, Boy Perwisyo, puro buwis ang iniisip. Itong hambog at suplado na si Ralph Recto, nagmaldito at nagsinuplado, naghambog doon sa loob po ng court ng Senate deliberation nang magkaroon po siya ng interaksyon kay Senator Bongo. Mabuti po at kalmado at hindi po mainit ang ulo ni Senator Bongo at mapagkumbaba pa rin po siya in spite ng pangbabastos nito ni Ralph Recto sa kanyang pag-appear doon sa Senate nang sinabihan siya ni Senator Bongo na kung pwede ang mga pundo at ang mga resources na para sana sa PhilHealth at sa health sector services ay wag nang galawin at instead ito ay palaguin pa at mas lalo pang magsilbi sa interes ng mga mahihirap nating kababayan. Aba, nagsuplado ang kulukoy na Ralph Recto. Sabi niya, wag niyo akong utusan. Hindi kami utusan. Hindi tarantado, hindi naman siya inuutusan Nagbibigay lang ng reminder si natagpuang nakakulong sa dahig. mga walang mga luma na yun na nakakulong na matagal. Good evening ka Eric, ingat po kayo. Thank you Ma'am Sinaidali. So komentaryuhan din natin at bigyan po ng punto ang pagmamaldito at ang kahambugan na ipinakita po nito ni Ralph Recto doon sa Senate hearing hinggil sa budget, At tawag ko nga dito sa kanya si Boy Perwisyo, si Boy Buwis, Puro buwis lang ang inaasikaso nito, pero ninanakaw at dinudurubo naman ang buwis na kanyang sinasabi na dapat ay ipataw sa mga taong bayan. Ito pa, maliban dito sa pagmamaldito ni Boy Buwis Ralph Recto
at ang kanyang pagsuplado sa Senado, ang GSIS, no, mga kababayan, ay nahaharap din ngayon sa kontrobersya. Nagrereklamo ang mga matataas na opisyal ng GSIS kung saan napunta itong 8.8 billion pesos. Uulitin po natin 8.8 billion pesos, no? Kapag laki sa layaw, bawal utusan, sabi ni Hans dyan. Oo nga may historian si Ralph Recto, no? Puro lang siya yung author at pasimuno ng value added tax at ng expanded value added tax. Siya din po ang pasimuno niyan ng 20% bubuwisan ang mga savings ng mga mamamayan na nakaimpok sa bangko o yung tinatawag na interest tax. At malaki po yun kung nag-earn ng interest ang pera mo ng 10,000 a year, kukuliktahan ka ng Ralph Recto ng 2,000, babawasan niya yung interest mo. Sa utos sa pakana nila ni Marcos, ano? So, yan. Pag-usapan din natin po, mga kababayan, yan. Ang, pati sa GSIS, saan po napunta ang 8.8 billion pesos na sinasabing ininvest ng GSIS sa pamumuno ni General Manager and President Wix Veloso sa mga kumpanyang questionable, like itong DigiPlus Incorporated. Involved po ito sa online gambling, at Alternergy, isang parang moonlighting na negosyo, pero pinasukan ng hundreds of millions ng GSIS, no? At ngayon, lumalabas na ang total exposure na ginawa ng GSIS ay mga 8.8 billion pesos at walang kasiguruhang maibabalik po ang mga perang ito, kaya nagreklamo ang mga dating top executives at mga matataas na opisyal ng GSIS, no? At alam naman po natin, mga kababayan, ang GSIS po ay isang public insurance fund for pension and support sa mga government employees. At yan po ay mula sa dugo at pawis ng mga manggagawa na nagtatrabaho sa ating gobyerno. Ang hindi lang po yata nagko-contribute at hindi sakop ng GSIS ay ang mga uniformed personnel like Armed Forces of the Philippines, Navy, Army, Marines, Air Force, Philippine National Police, Bureau of Fire and Protection, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management. Yan po, hindi sila kasama doon sa nagko-contribute sa GSIS. They have a different insurance and pension system. Pero ang mahigit 2 milyon na mga manggagawa ng ating gobyerno ay sila po ay nagko-contribute buwan-buwan sa GSIS according to their salary level or salary grade. At dito po kinukuha din ang pensyon ng mga empleyado o kawani ng gobyerno na nakapag-contribute at naging member ng GSIS for at least 15 years and above. Pwede ka po ma-entitled sa pension kapag nakapag-contribute ka sa GSIS. Ngayon, ang issue ay hindi may paliwanag ng pamunuan nila GSIS President and General Manager Wix Veloso saan napunta ang humigit kumulang 8.8 billion pesos na pundong pinaghirapan mula sa pawis at dugo na kontribusyon halos ng mahigit 2 milyong mga manggagawang kawani ng gobyerno.